Nagpapanik na ang mga tao. Marami ng mga nagtatanong, pero hindi pa rin natin mahagilap ang Department of Health. What I am trying to say, mga kaistorya, is itong issue ng monkeypox. Kasi marami ng mga naglalabasan na mga post sa social media, may mga pictures pa na nakakatakot. Hindi naman natin kontrolado ang social media, di ba? We cannot regulate. Hindi naman natin ma-regulate lahat ng mga pinopost doon. Kaya kailangan natin ng official agency na magsasabi kung kailangan na ba tayong matakot o hindi pa. Pagdating sa mga ganitong issue, mga kaistorya, pagdating sa mga ganitong problema, mga health related, wala tayong ibang tatawagan, kakausapin, i-interviewin kundi ang DOH, di ba? Department of Health. Walang iba talaga. Alangan ba naman COMELEC? Alangan ba naman Department of Agriculture or BIR? Wala. Itong issue ng monkeypox dapat talaga Department of Health. Pero bago natin ipagpapatuloy ang ating balitaktakan, mga kaistorya, ay uminom muna tayo ng Genesis Organic Spirulina. Mamaya ko na lang ito iinumin sa opisina kasi hindi ako nakapagdala ng tubig. Pero ito, the best talaga ito na food supplement para sa akin, ha. Para sa akin, kasi ito ay para sa akin marami itong mga based sa mga studies, marami itong mga nutritional contents na kailangan ng ating katawan. Ito ay tinanim sa isang fresh mineral water in an environment with a very low pollution. Ito ay mabibili online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan. This program is brought to you by Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan. Available online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. This program is brought to you by Virginia Food Incorporated, Basta Hotdog, Virginia. Velox Energy, dinhinata magpagasolina o magpakrudo sa Velox Energy. Kanina kasi sa radio program ko, mga kaistorya, marami mga tumatawag, marami mga nagtitext, nagme-message sa page namin, nagtatanong tungkol sa monkeypox. Kasi nga may mga lumalabas na ng mga pictures, mga information, pero hindi mo talaga ma-verify kasi hindi naman siya official eh. Wala lang siya mga Facebook page, ganoon, yun, mga Facebook page, mga shared lang. Marami nagtatanong sa amin kung kumusta na ba, dapat na ba daw silang matakot, dapat na ba daw silang mabahala, ano ang gagawin, yung monkeypox bang yan ay nakakamatay ba, may gamot ba dyan? Hindi namin masagot-sagot sa programa namin, mga kaistorya, kasi hindi naman kami ang authorized person to explain that one, di ba? Kami ay radio broadcaster, hindi kami doktor. So kailangan naming maghanap ng taong kakausapin namin to explain the issue about monkeypox. Dito kasi sa halimbawa, dito sa Cagayan de Oro, may mga bali-balita na meron na daw monkeypox sa Iligan. Ano lang ba naman yung Iligan? 1 hour drive lang yan dito sa Cagayan de Oro City, napakalapit. Tapos ito pa, may lumabas pa na may monkeypox daw sa Magsaysay. Meron din dito sa amin, sa lalawigan ng Misamis Oriental, kasi itong Cagayan de Oro City, sakop ng Misamis Oriental, meron ding Magsaysay, Misamis Oriental. Buti na lang, nagbasa kami, hindi pala Magsaysay, Misamis Oriental yon, kundi Magsaysay somewhere in Davao. Ngayon, mga kistorya, yung mga tanong ng mga listeners namin, hindi namin masagot-sagot. Kailangan naming tumawag sa DOH. Pero ito pala yung standing policy ng DOH, mga kaistorya.
Hindi mo sila basta-bastang ma-interview. Kailangan pang sumulat sa regional director to schedule an interview. Tapos doon sa sulat may naka-attach na mga guide questions. Walang problema yon. Tama naman yon. Pero ito yung masasabi ko sa Department of Health. Sir, ma'am, hindi sa lahat ng panahon ay dapat nating hindi sa lahat ng panahon that we will put everything in order. Lalong-lalo na sa pagdating sa balita. Kasi hindi naman natin kontrolado ang balita kung kailan darating. At yung issue ng monkeypox, emergency yun. Hihintayin pa ba natin na magpanik ang mga tao? O hihintayin pa ba natin kumalat ang virus dahil hindi nila alam ang kanilang gagawin? Saka tayo magsalita. Sasabihin nyo, meron naman kaming FB page. Bakit? Lahat ba nagbabasa ng FB? Lahat ba nagbubukas ng website? Lahat ba nagbabasa ng press release ninyo? Dapat nga magpasalamat ang DOH na may mga medyang tumatawag sa inyo for interview para ma-disseminate yung information as fast as possible na walang bayad, na libre. Pero bakit ganon? Bakit kailangan pang sumulat? Hindi ito press con po. This is not a press con. Ito ay emergency situation na kailangan ng taong bayan na malaman kung anong totoo para magawa nila kung ano ang dapat before it's too late. Sana pag-isipan nito ng Department of Health na wag naman na sa lahat ng panahon ganun yung ruling nyo na kailangan pang sumulat. Hindi, ganito DOH. Ano kaya kung magpalit tayo ng pwesto? Department of Health, ano kaya kung magpalit tayo ng pwesto? Kami dyan sa DOH, kayo dito sa media. Tapos pag upo nyo sa radio program nyo, puputaktihin kayo ng mga tanong, marami magtatanong, tapos tatawag kayo sa amin, tapos hindi kami, sasabihin namin sumulat muna. Pwede ba yon? Pwede ba namin sabihin yon sa mga nanonood sa amin or nakikinig sa amin na hindi muna namin masagot kasi susulatan pa namin ng regional director, maggagawa pa kami ng mga guide questions. At walang dahilan, Department of Health, na hindi nyo masagot ang mga tanong namin. Kahit na hindi pa namin gawin ang guide questions, walang dahilan na hindi din nyo masagot ang tanong namin, kasi ang itatanong namin ay expertise ninyo. Because we assume na ang makakausap namin ay doktor. Kasi DOH, Department of Health. Or kung hindi man doktor, nurse, or anybody na specialize in that field. Diba, mga kastorya? Anong gagawin ninyo? Ito ay suggestion ko lang. Dapat ay proactive kayo dyan, Department of Health. May mga nakastambay na dapat na mga media relation officers, yung mga assigned, di ba? Assigned ba yan? Media information officer, na just in case may pumutok na issue na related sa health, merong sasagot. Merong sasagot sa mga katanungan. Kasi kung tatawag man ng media sa inyo, ay hindi yun para sa personal glory namin. Hindi.
Hindi naman kami tatawag sa inyo kapag hindi related sa inyo yung issue, di ba? Saka lang kami tatawag kung ang issue ay related. At nagtataka kami sa inyo, Department of Health. Bakit yung ibang mga government agencies, kapag tumatawag kami, sumasagot agad sila? Wala nang sulat-sulat. Wala nang sulat-sulat, wala nang mga guide questions. Bakit kailangan nyo pa ng guide questions? Hindi ba kayo expert sa field nyo? Bakit yung iba nagagawa nila? Halimbawa, COMELEC. Expert sila sa field nila Wala na, hindi na nila kami kinakausap na, sir, pwede bang ihanda yung mga guide questions? Wala nang ganon kasi alam nila na kapag sila ang i-interviewin namin, COMELEC related lang talaga itatanong namin. Hindi kami magtatanong ukol sa agriculture. Kung agriculture naman, Department of Agriculture yan. At hindi na kami pinahahanda ng mga guide questions sa kanila. Sa DOH lang po, Department of Health. Ba't yung sinasabi to? Hindi para sa aking personal na kapakanan, ha? Para sa taong bayan. Kasi kailangan ng taong bayan ng totoong impormasyon. Talking about the issue of monkeypox. Kailangan nila ng totoong impormasyon about monkeypox. Right now and then, kasi may mga balita na meron ng mga kumakalat na monkeypox. Ang gustong malaman ng taong bayan, ano yung monkeypox? Ano ang gagawin nila para hindi sila mahawa sa monkeypox? Kailangan namin ng taga-Department of Health na mag-explain ukol dito. Huwag nyo kaming bigyan ng press release. Kasi yung press release, naka-template na yon. Di ba? Naka-template na yon. Marami pang gustong malaman ng tao na wala doon sa press release nyo. At malalaman lang nila yan through live interview. Live interview yon. Live interview talagang kailangan dyan. Hindi yung susulat-sulat pa. Diba? At besides, Department of Health, ganito. Bakit mahilig kayong magbigay ng press release sa mga media tapos hindi kayo nagpapa-interview agad? Kung meron kaming, halimbawa, meron kaming hindi naunawaan sa press release, paano namin malalaman yan? Di ba tatawagan namin kayo? Bakit mahilig kayo sa namimigay tapos ang media na ang pababasahin? Hindi nyo naman kami empleyado. Di ba? Hindi nyo kami mga information officer na kami pa ang dapat mag-explain sa press release nyo. Maaaring yung press release na ibibigay nyo sa media, guide lang yon. Guide lang yon. Kapag meron kaming hindi naunawaan, of course, tatawag kami sa inyo to explain what's written on the press release. Kaya ako po ay personal na nananawagan sa Department of Health na hindi po ba pwedeng mabago yung policy? Hindi ba pwede? Na kapag urgent talaga, urgent at kailangan na ng taong bayan ng impormasyon, kailangan na nilang malaman ang impormasyon, sana wala na yung letter na yan. Wala na yung mga guide questions na yan. Wala kaming time dyan sa media. Wala kaming time. Iba trabaho namin sa trabaho ninyo. Real time kami. Real time. Kasi kung susulat pa kami, baka sasagot kayo, bahaw na yung kuwan. Bahaw ng issue. O di kung baka kumalat na ang monkeypox, saka pa kayo sasagot kung anong gagawin. Baka kung susundan namin yung gusto nyo, baka kumalat na yung monkeypox, saka pa kayo magtuturo sa amin kung ano ang gagawin para hindi kumalat ang monkeypox. Diba? Sana po kung ito ay umabot sa
opisina ng Department of Health, sana po ay mabigyan ito ng pansin ng ating DOH Secretary na sana mabago yung policy. Hindi ito sa personal, ito ay paglilingkod sa taong bayan. Pare-pareho tayong naglilingkod sa taong bayan. Department of Health, alam namin naglilingkod kayo sa taong bayan. Kami din naglilingkod din kami sa taong bayan. Magtulungan tayo. Magtulungan tayo. Huwag tayong magpahirapan, Department of Health. Magtulungan tayo para sa taong bayan. Ano masasabi nyo sa pinag-usapan natin ngayon mga kaistorya? Please don't forget to write your comments below. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. And kung ikaw ay nanonood sa aking FB page and TikTok account, don't forget to follow, like, comment, and share. Magandang araw po sa inyo lahat.